Napaka-cheap na 5G phone ng Samsung ba yung hanap ninyo? Well, here it is. Here it is. Here is it. Here is it. Here it is, no? This is the Samsung A15 5G. Marami sa inyo nagtatanong kung sulit nga ba talaga to? O baka naman, overpriced masyado. Well, pag-uusapan natin yan lahat ngayon. Binili ko talaga to para sa inyo guys. Katulad na lamang ng mga phones na nare-review natin dito. That is why I will make sure na lahat ng mga dapat nyong malaman bago kayo bumili ay malalaman mo na yan ngayon. Dahil nga magkakaroon tayo ng unboxing and full review nitong Samsung A15 5G, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm JP and this is JTeen TV. Looking at this box, kung makikita naman ninyo guys, ang nipis lang ng box netong phone na to. So kung ikukumpara natin siya sa mga ibang Android phone, diba? Ang liit, tapos ang nipis. Parang gumagaya na sila sa iPhone guys. Pati na rin pagdating sa kanilang mga seal dito. Ayan, papel na lang, hindi na siya yung mga plastic ang seal. Binabash pa nila yung iPhone dati na ang lit-lit daw ng box, tapos walang mga kasama. Tapos sila ngayon, ginagawa na nila. The audacity. Well, wag tayong masyadong mag-bash dito dahil hindi natin alam. Gusto lang naman nila mag-save daw ng trees. Dili de trees ang ginasave de. Kasi ginasave ka na yung plastic pre. Save the turtles. Yup. Now, eto naman guys, bubuksan na natin. So, ang gagawin lang dito is slide lang. Ayan. Diba? So, eto na. Meron nang nagpakita dito. Una, meron tayong mini box. Sa loob nito, nakapaloob po yung kanyang Type-C to Type-C cable and yung kanyang warranty card and Samsung Care Plus. Pagkatapos naman yan, eto na. Ayan, gumaya na naman kay iPhone. Eto guys, meron tayong paper na silya dito. Pero yun na nga. Oh, sheesh. Ang ganda, di ba? Titingnan natin yan maya-maya. And pagkatapos ng phone, wala nang iba guys. Eto na lang yung natitira. This is a SIM ejector pin. So, wala na siyang power adapter, wala siyang case, wala siyang earphones. Eto lang yung kasama sa box. iPhone. Sana lang talaga magawa nila yung pinaplano nila na save the planet, kasi kung hindi, lugi kami ng mga consumer. Kasi ang mahal tapos hindi pa complete. So shout out Samsung, you can do better. Charot. So, eto na guys, si Samsung A15 5G sa kulay na blue, and meron ka pa iba't ibang choices, but actually, this is the best one that you can get, especially kung maka-Samsung ka. Dahil nga, you know, Samsung is blue. For me. Looking at its back, kung makikita ninyo guys, mukha talaga siyang Samsung S23, the flagship phone made by Samsung. So, di ba? Napaka-premium niya, ang gandang tingnan. But, pagdating dito sa niyang build, since mura lang naman siya, mura din yung pagkakagawa. Meron tayong plastic back, plastic frame, and glass front. Yung kanyang back ay flat, yung kanyang side din ay flat, and yung ilong ng editor ko ay hindi flat. Dito sa kanyang ibaba, meron tayong 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, meron tayong volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, matatagpuan natin yung kanyang SIM card tray na naglalaman ng either 2 SIM card o di ka naman 1 SIM card at isang micro SD card. And dito sa top, nakalagay po yung kanyang microphone. Overall, the build quality of this phone is napaka-decent na actually for its price. And kapag hindi mo talaga alam yung kanyang pagkakabuild, like yung mga plastic na materials na ginamit, akalain mo talaga na napaka-premium nitong phone na to. The only difference na siguro sa plastic and glass is kapag plastic, hindi siya cold to the touch. So, hindi po siya malamig. The overall design for me is perfect since gayang-gaya niya talaga yung S23. And that's good dahil nga hindi naman siya ganun kamahal, pero meron siyang looks ng pangmamahalin. Triple camera, isang LED flash, magandang pagkakalogo. Perfect na pang flex, diba? The only difference lang na makikita ninyo, and klarong-klaro talaga, is yung kanyang display. Pero, pagdating dito guys, maganda pa rin naman to. Samsung to eh. Ito ay meron ng 6.5-inch Super AMOLED display with 90Hz refresh rate and up to 800 nits of peak brightness. So kapag kayo ay mahilig mag-scroll, mabilis na po to, napaka-sharp na din. Dahil nga 1080p Full HD Plus na yung resolution na nandito guys, and overall for me, the display is really great dahil nga expected naman to since Samsung talaga
yung gumawa. Dahil sa kanyang pagiging Super AMOLED, mas bright na po, mas vibrant, medyo mas saturated din. And overall, mas better talaga to kapag nagkukonsume kayo ng mga content o di kayo man nanonood kayo ng mga videos, movies, and other things like that. Napaka-enjoyable talaga na aking experience dito guys, and for me, worth it talaga siya for its price. Now, let's talk about the downside. So, pagdating dito guys, kitang-kita naman siguro agad yung sinasabi ko. So, unang-una is yung kanyang teardrop display. Tinatawag din to ng water drop minsan. But, the thing is, kapag merong ganitong type of display guys, and hindi punch hole, almost matic na hindi po manifest yung kanyang mga bezel. And, kung makikita naman ninyo, makapal po dito sa kanyang mga sides, and also in the bottom part. So, meron siyang chin dito, makapal na bezel sa side. So far, eto lang talaga yung difference na makikita nyo agad-agad na makakapagsabi talaga na hindi siya yung Samsung S23. Dahil nga, ang nipis ng bezel nun guys, meron pang punch hole, and maganda talaga yung pagkakagawa nun. Pero dito guys, hindi naman siya tinipid dahil nga Super AMOLED siya. Mabilis na rin siya with the 90Hz refresh rate. I can say na for its price, dahil nga Samsung, decent na po yung ganitong klaseng display. Meron pang mas worse dito actually, kapag bezel na naman pag-uusapan. Pero guys, for me lang yung experience ko dito sa phone na to is okay naman. And the longer I use it, the more na hindi ko na namamalayan na makapal yung kanyang bezel. Especially kapag palagi mo talaga siyang ginagamit guys, malilimutan mo na talaga na makapal yung kanyang bezel. Dahil mas na-appreciate mo na yung kanyang sharpness, vibrance, maganda talaga siya guys. Mabilis na rin siya actually. So for me, pagdating dito sa display, wala ka nang mahanap na mas maganda yung type of resolution dito sa Samsung A15 5G at this price. Siguro meron kang makikitang mga curved display, pero guys, this phone is made by the best maker pagdating sa smartphone display, kaya naman kapag ginamit mo na to, magugulat ka talaga. Except na lang sa kanyang mga bezel of course. Kapag maarte ka sa bezel guys, wag na lang. Now, let's talk about the performance na maibibigay na tong Samsung A15 5G. Pagdating dito guys, meron ka ng Android 14 out of the box pa lang. So, pagdating pa lang doon, good news na. It comes with One UI 16 which is napaka-smooth talagang gamitin dito sa phone na to. And actually, nagustuhan ko talaga to guys. Like, look at that. Napaka-aesthetic. Dagdag pa natin na dahil nga Android 14 siya, I think naabot pa yung kanyang software support until Android 16. So, hindi katulad ng mga ibang phones guys, ng mga ibang brands, hindi na sila makakaabot doon. Like yung mga Android 13, swerte na lang yon na makaka-update pa ng Android 14. But for some, hindi naman talaga ganun ka-importante yung software update. I mean, some updates are literally made to slow down your phone. Katulad na lamang yung mga issue in the past pagdating sa mga iPhones na kapag in-update ay humihina yung performance o di ka naman nag-degrade yung kanilang mga battery. So, yung pag-update talaga ng software guys is not recommended for all. Though makakatulong talaga yun pagdating sa ating mga security, hindi talaga siya ganun ka-help. So, better buy a phone na mataas na yung OS out of the box pa lang. Katulad na lamang nitong Samsung A15 5G. Android 14 na siya na sinamahan pa ng MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G na processor with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Para sa akin, yung processor na to is okay naman for its price. Una is because 5G supported na siya, hindi na siya katulad ng mga ibang phone na meron parang Helio G99, mas worth it to guys kumpara doon. And when it comes to gaming, mas maganda na rin to. Dito sa Mobile Legends, meron ka ng ultra graphics with super refresh rate and mag-e-enjoy ka na talaga dito guys. Less lag, less worry, and yung mga frame drops ay paminsan-minsan lang talaga mangyayari. Kapag meron kang magandang internet, well, magra-rank up ka talaga dito sa Mobile Legends. That is why recommended ko to para sa mga naghahanap ng isang phone na pang Mobile Legends. 5G na to guys, kaya naman kapag malakas yung 5G sa inyo, okay na okay talaga to. Sa Call of Duty naman, okay lang po siya. Napakaganda naman ang aking experience dito. Playable na playable, and as usual, mag-e-enjoy ka na talaga dito pang palipas oras. Siguro,
hindi ko lang to marirecommend sa mga games na yan kapag kayo ay yung pro level talaga. Like, playing Mobile Legends para mabuhay. Sumasali ng mga tournament, mga ganun. Hindi ko to i-recommend sa inyo guys dahil nga medyo kulang pa to para sa inyo. Pero sa mga kagaya ko na mga casual lang, hindi ka naman sa mga bata na okay lang kung gumamit, well, perfect na to guys. Kapag kayo naman ay mahilig mag-multitask, well, sad to say na malaki po yung difference pagdating sa price ng 4GB of RAM with 128GB of storage and yung 8GB of RAM plus 128GB of storage. So, malaki talaga yun guys. Sasabihin ko sa inyo mamaya, pero yung andito sa akin ngayon is yung 4GB of RAM. Now, kapag pang multitasking lang naman, okay naman po siya since base naman yun. Hindi na yun 2+2 na type of RAM. Wala siyang expandable na RAM kumbaga. So, yung 4GB for me, enough naman yun. Kung hindi nyo alam, yung mga RAM ng mga iPhone ngayon is just 4 to 6 gig. So, yung 6 gig is sa mga Pro Max. Pero yun na guys, overall, the experience pagdating dito sa performance ng phone na to is makabago dahil nga Android 14 siya and malakas na rin dahil nga Dimensity 6100 plus 5G na yung andito. So far, nagiging okay naman itong si Samsung A15 5G. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang battery guys. So, pagdating dito, meron ka ng 5000 mAh battery with 25 watts of fast charging. So, kapag kayo ay mga casual user lang, like yung mga nanay-tatay natin, well, aabot ka talaga ng up to 2 days with this phone without charge. Pero kapag kayo naman guys ay palaging gumagamit like me, mapag-gaming man, social media, siguro 1 day ka lang talaga dito. Now, pagdating naman sa kanyang charging guys, 25 watts is medyo decent lang. Nasa middle ng slow which is 18 watts and yung fast which is 33. Umabot ako dito ng 1 hour and 40 minutes from 0 to 100% gamit yung aking pansariling charger guys since wala siyang adapter. Take note lang na nagmamax siya ng 25 watts guys. Huwag kayong bibili ng mga 65 watts na type of charger para lang sa ganito. Siguro yung 30 watts na charging adapter guys is okay na. Enough na po siya. Dahil nga kahit anong bilis pa na inyong mga charger, hanggang 25 watts lang talaga yung ipapasok mismo ng phone sa kanyang baterya. So, sumunod na lang kayo sa limit guys. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So, pagdating dito guys, meron ka ng triple camera which is yung 50MP main camera, 5MP ultra-wide, and 2MP macro camera. Pagdating naman dito sa kanyang selfie, meron tayong 13MP selfie camera. As you can see, yung aking mga kuha dito sa kanyang main camera guys is really good. Napaka-natural niya, napakaganda ng kanyang saturation, balance na balance lang, and yung kanyang color production din guys is okay na okay din. Napakaganda ng kanyang pagkakabalance. Like for me, pwede na itong pang-upload sa inyong mga social media accounts, pang My Day, kapag gusto nyo yung natural lang, like yung mga katulad ng mga result ng iPhone. Pero, kapag 0.5 nyo naman ang pag-uusapan, like yung kanyang ultra-wide, ay medyo bumaliktad po siya. Para na siyang merong edit na nandito guys, like medyo na smoothen out na ako dito, and hindi po siya ganun ka-sharp, since 5MP lang po siya. So, maganda naman siya, dahil nga meron ka nang magagamit na pang group pic, like yung mga usong-uso, mala iPhone type na ultra-wide camera, dahil nga 0.5, makakapagkuha ka na ng magagandang larawan, mapa selfie group pic, pwede ka naman yung magagandang building, streets, and other landscape images na makukuha nyo kapag mahilig kayo mag-travel. Mas maganda talaga kasi guys, kapag meron kang ultra-wide, meron ka talagang option kumbaga. Kapag masikip, pindutin mo lang yung 0.5 and okay na. Hindi ka tulad ng ibang phone na walang option na ganito. Dagdag mo pa na meron siyang 2MP macro. That is why, mapamalapitan man, malayuan, kumpletong-kumpleto ka na dito kay Samsung A15 5G. And that's the feature that you do not get with the other phones at this price point. Wala silang ultra-wide, guys. Siguro this is common pagdating sa Poco and Redmi. Walang ganito. Overall, pagdating sa kanyang photo images, like I've said, pagdating sa kanyang main camera, okay. Yung kanyang ultra-wide camera, medyo less lang yung kanyang resolution. And pagdating sa kanyang selfie, guys, medyo ganun na din. Maganda yung kanyang color production, yung kanyang saturation. Medyo nagkulang na talaga tayo dito pagdating sa kanyang resolution. Since, hindi naman talaga ganun kalaki yung kanyang selfie camera. But, pwedeng na ito pang sense yung mga jowa, guys. Ay, sana all. Sana all. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So, ito guys ay meron ng 1080p at 30fps both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto nga guys, yung video quality using the Samsung A15 5G. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below.
At ngayon, try naman natin yung kanyang 0.5. So, eto naman yung kanyang 0.5. Ano sa tingin nyo? Malapad na ba? Well, comment down below. Ngayon guys, try naman natin last yung kanyang selfie camera. Ayan, so eto naman yung kanyang selfie camera. Pwede na pang vlog, oh. Maganda ba? Comment down below. Overall, yung mga video quality na nakuha ko dito sa phone na to is just fine. Maganda na to kapag kayo ay nagpaplano na mag-start na mag-vlog. Especially kapag bago pa lang naman guys, pwede na to. Overall, recommended ko ba etong si Samsung A15 5G? Well guys, depende na sa inyong variant na kukunin. Kapag yung 4128 lang naman yung kukunin ninyo sa presyong 10,990, abay okay na ako doon. Sometimes nagsasale pa siya ng up to 10k lang, kaya naman abangan nyo talaga yon. Pero kapag yung 8128 naman guys, medyo masakit na talaga sa bulsa. 14,990 na po yung kanyang SRP guys, kaya naman ang mahal na. 4,000 talaga yung difference kahit yung additional na 4 gig lang naman yung pinagkaiba. So para ka lang nagbayad ng 1,000 per 1 gig. So para sa akin, kapag bibili ka lang naman ng phone na to, 4128 gig lang talaga yung mararecommend ko. Napakaganda na talaga nitong phone na to. Mapa-display, design, and yung camera. Okay na talaga siya guys. Like, dagdag mo pa na Samsung yung brand, maa-assure talaga kayo na tatagal siya dahil nga alam nyo naman, Samsung to. Para na ding iPhone yan pagdating sa long-term use. Matagal masira, durable. So for me, kung hanap mo yung decent specs pero panalo naman pagdating sa long-term use, go ka na dito sa phone na to. So I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I am JP and this is JDin TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.